Desidido si bagong Transportation Secretary Vince Dizon na ituloy ang Metro Manila Subway Project kahit aminado siyang maraming hamon dito. Balak din niyang gawing mas efficient ang EDSA Bus Carousel. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. Hindi magpapatinag si Transport Secretary Vince Dizon pagdating sa pagsasakatuparan ng Metro Manila Subway Project, ang pinakaambisyosong transport project sa bansa na umabot na sa 488 billion o halos kalahating trilyong piso. Anya, haharapin ng ahensya ang lahat ng mga hamon isa-isa, kabilang na ang mga issue sa right-of-way. Ngunit anya, kahit anong mangyari, hindi matitigil ang proyekto. The subway is probably the most challenging project this country has ever undertaken, ever. So we have to tackle that. No, I understand the concerns and the worries of the owners of those houses. No, but this subway plan cannot be stopped. This is going to go through, and we are committed to finishing this project. Aminado ang bagong transport chief na huling-huli na ang Pilipinas pagdating sa mga infrastructure, bukod pa sa mga operational improvements na kailangan pang i-implementa. That's a given. The first step to solving a problem is acknowledging that there is a problem. But there are solutions. There are solutions. They're there. They're already being built. Nilahad ni Dizon ang mga plano niya para sa DOTR, kabilang na ang mga short-term plans na paglalagay ng mga wayfinders at pag-e-enforce ng 45-second stop limit sa busway, hanggang sa medium-term and long-term plans na makukumpleto sa susunod na mga taon, kabilang ang pagtatayo ng karagdagang concourse sa mga EDSA busway station. Pinasalamatan din ni Dizon ang SM Group dahil sa donasyon nilang concourse sa SM North EDSA at SM Mega Mall na malaki ang maitutulong sa pagpapabuti ng busway system. Target matapos ang construction ng mga bagong stations by February 2026. Kasunod nito, hinighlight ni Dizon na pinalalakas ng administrasyon ang mga public-private partnerships sa lahat ng sektor ng transportasyon. We are going to collaborate with the private sector in all sectors of the OTR, land, air, water, rail. This is the belief of the President as well. The best way to ensure that infrastructure facilities, airports, ports, railways, busways, BRTs, everything, is through public-private partnership. That is the best way to ensure that they will be operated and run well, and they will be maintained well. Sa pamamagitan ng mas maraming PPP projects, mapabibilis ang modernisasyon ng mga infrastruktura na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Let us also focus on finishing the big projects that will really be the game-changing infrastructure projects that will make the daily lives of commuters and motorists better. No, and we're talking about the trains, the subway, the MRTs, the LRTs. Milyon-milyong mga commuter ang umaasa na magiging mas mabilis at mas maayos ang pagbabiyahe sa Metro Manila. Ngunit habang patuloy ang pag-usad ng mga proyekto, giit ng DOTR kailangan pang mas pabilisin ang implementasyon para naman hindi na kailangang maghintay ng dekada-dekada ang mga Pilipino bago makaranas ng modernisasyon. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.